Ang location ko ngayon nasa bandang taas na 200 meters above sea level. At itong kinalalagyan ko ngayon ay nais ko pakita sa inyo dahil mula sa natatayuan ko ay matatanaw na ang pinagbabahayan ng tribong Agdilaw dito sa taas. So ito po yun, tingnan po natin. Ayan po ang kapaligiran. At matatanaw nyo po doon sa may banda roon, sa may patag. Ayan po ang mga kabahayan ng mga taga-tribong Agdilaw na atin pong tinutulungan sa loob ng marami na pong taon, na nais po natin ipagpatuloy ang pagtulong sa kanila. At nawa ay sa tataas man ang lugar na ito at sa hirap abutin ay maabot pa rin po talaga sila ng tulong sa biyaya ng Diyos. Nauna na po sa akin dito po sa aming dinaraanan sina Pastor Manny Kabgaan at ang tatlong KKP scholars. Kaya pag-prayin po natin na maging matagumpay ang lakad na ito. At pagkatapos po rito sa Tribo Agdilaw, kami po ay aahon pa hanggang sa tuktok ng Mount Calabite. Mataas pa po yun. Pagkatapos po tsaka na yung bababain hanggang doon po sa baybay ng dagat, na kung saan nandun ang tribo naman ng Kalansan na atin din po tinutulungan. Panalangin niyo po kami. Nandito po ako sa simula po ng trailhead papasok sa pinagbabahayan ng mga tribong Agdilaw. At tayo po sa ngayon ay nasa taas na 220 meters above sea level. Narito po, kasama ko po ang tatlo sa mga KKP scholars natin. Si Maeng, ayan, si Israel, at si Brin. At bandaro naman po ay matatanaw nyo si Pastor Manny, na doon po sa kanyang likuran ay matatanaw natin yun pong mga bahay ng mga taga-Agdilaw. Tinuturo po ngayon ni Pastor Manny na nais po natin na sila'y maabot dyan ng tulong sa kanilang kinalalagyan na yan. At makikita nyo po sa paligid, ito po ang tanawin, at makikita nyo na rin sa tanawing iyan kung gaano na rin po kataas ang aming kinalalagyan. Salamat po. Narito po kami ngayon sa punto na tatawirin namin ang isang tuyong ilog papunta po dun sa lugar ng mga taga-Agdilaw. At medyo nais ko lang po ipakita sa inyo na medyo may katarikan po itong lugar na ito na mahirap babain. Hindi ko rin po alam kung paano po tatawirin ito kapag may ulan na at may tubig na itong ilog na ito. Malamang ay maglalubid kung hindi po kaya languyin. Ano po? At sige po, ito po si Pastor Manny na uuna po sa pagbaba. At talagang medyo na siya mismo na bihasa na po dito sa ganitong mga daan ay nadudulas. Ang inyo rin pong abang lingkod ay medyo nangangapa po sa pagbaba. Dahil talaga pong walang kakapitan, tutuntungan, kundi po mga ugat po nitong mga patay na puno at mga sanga-sanga po ng sanga-sanga ng mga ugat ng mga puno. At hindi rin po madaling dumaan dito kung walang kasanayan. At baka madisgrasya. Wala po kaming dalang lubid o anumang kagamitan sa yan po, tingnan po natin. Ito po yung ating mga scholar na nasusubok din po ang kanilang kakisigan sa bundok kapag ganito na pong katarik ang kanilang dinadaanan. Napakatarik po. At ito po sa baba, kung makikita ninyo, ang nag-aabang naman po ay mga naglalakihang mga bato na kapag dito po kayo nahulog ay may pagkakalagay naman kayo. Ayan po si Pastor Manny, nagpapatuloy na po sa pagbaba, paglusong dito sa bahaging ito ng bundok. Nandito po, sinususog namin ang sukal na lugar pupunta doon sa bahay na yun. Ayun na po ang Agdilaw, pero talaga pong napakahirap po ng daan na ito. Hindi biro, lalo na po kung kayo kulang sa tubig at sa pagkain.
at hindi kayo sanay din eh napakahirap po na puntahan ang lugar na ito. Tanging mga taga-Agdilaw na sanay dito ang hindi mahirapan, dahil ayon nga kay Pastor Manny na sila mga katutubo ay nasusubok din sa paglalakad, pag-ahon dito sa ganitong mga klase ng daan na katulad ng mayroon ang mga taga-Agdilaw, na kung saan ang antas ng kanilang pamumuhay ay talagang hanggang ngayon ay napakababa pa rin maituturing kung ikukumpara sa mga kapwa nila katutubong Irayamang yan. Dito na naman po tayo sa isang matarik na bahagi, at kung titinan nyo, napakatarik. Kaya kung panahon ng tag-ulan, ito basa ang lupa, ay napakahirap po talaga na daanan sa lugar na ito. Ito po itatawid muli sa isang panibago na naman to yung ilog, na pagdating ng tag-ulan sigurado ito po may mga tubig at magiging dahilan kung bakit magiging mahirap na naman abutin ang lugar na ito. Ngunit hanggang to yung ganito ay sinasamantala natin ang pagkakataon para mapuntahan sila at mapag-aralan paano natin maaabot ng tulong ang mga taong ito maging sa panahon ng tag-ulan. Matarik na bahagi na naman po ng pag-ahon. Talagang medyo hapon na ang inyong lingkod. At ang po nilalakaran ay hindi po talagang daan ng matatawag tao. Ito po ay sadyang lupa lamang na loose o buwaghag, at ito'y gumagalaw at madulas. Nauna lang po sa amin sa bandang taas si Pastor Manny. Hindi ka Pastor, okay lang kayo? Ayos lang po. Bukas kayo pababa. Ayan, o nga po. Pag ako naman po ay nadulas, isa lang naman po ang direksyon pababa. Ang mahirap lamang naman po ay yung daan ay yung pag-uus ko ay pataas. Kamusta kayo dyan? Ayos pa ba kayo? Okay po eh. Ayos na ayos lang. Itong mga bataang ito eh, pasipol-sipol lang. Habang ako ang sumisipol sa akin, yung ilong ko na sa hirap. Ay, kanina pa walang katapusan po na pag-ahon dito. Napakataas na po at napakatahimik na ng lugar na ito. Ito po ang lugar po ng Agdilaw. Nandito na po kami sa tinatanaw natin kaninang baryo. Ikutan ko po itong lugar na ito. Makikita nyo po sa kalayuan ang kabayanan po ng Paluan na nasa bandang ibaba. Ito po ang mapayapa ngunit malayong lugar ng mga taga-Agdilaw na Irayamang yan. So, okay na kahit na halimbawa nito. Pero baka sila darating araw ba? Oo, darating talaga yan. Darating talaga ang araw na sila'y Lilipat yan. Oo. Pero marami pang hindi nakakatayo din eh. Meron pa kayong mga tao sa Oo, hulo. meron pa. Diyan sa mga bukid. Yan bang ang matandang mga lando? pa sila. Ang mga matandang lando Yan ang wala pa nga. wala pa rito. Oo. Paano ba yun? Sila ba ang susunod? Bababa dito o kayo paakitin din nila doon? Aba, sila talagang kuwan ito. Meron na silang handa ng mga kahoy na pantayo. Oo. Sino naghanda Meron ng na kahoy silang na yun? kuwan yan. Sila po. Yan sila Ilalabas rin. na lahat, itatayo. Ay, sabihin ay bababa. Payag. Makikita po natin dito po sa medyo may kalayuan ang pinaka summit po ng Mount Calabite na sa ngayon ay natatakpan po ng mga ulap. Ngunit sa amin pong kinalalagyan ngayon, ito po ay may kataasan na rin, mga nasa 370 meters above sea level. At kagagaling lang po namin sa tribo ng mga taga-Agdilaw at nandun po sa banda baba yon. Naiwan na po namin ang kanilang lugar at kami nagpapatuloy po ngayon sa paglalakbay papunta naman po ng Kalansan. At
Mahaba-haba pa hong lakad nito. Malamang Pastor Manny, mga ilang oras pa po tayo maglalakad bago makarating sa ganito pong bagal ng ating paglalakbay. Mga 2:30, Pastor. 2:30. Ang oras ngayon ay alas 11 gis, mga 2:30. Kaya po siguro po ay mga 3 oras po at kalahati pa, o kung babagal pa kami sa mga pagpapahinga ay ganun katagal pa ang aming lalakarin bago po marating ang Kalansan. At yung pong Kalansan ay kung makikita nyo po, nasa kabila po nitong mataas na bundok na ito na kinakailangan po na maaming malagpasan. Hulo, 360 degrees. Nakikita nyo kung gaano kaganda, kapayapa ang lugar na ito. Tayo po magpapatuloy. Anong masasabi mo, Brin? Ito po si Israel. Ito naman si Brin. At ito po si Ismael o si Maeng kung tawagin namin. Sila po ang mga KKP scholar na kasama ko na bumabagtas dito sa kabundukan ng Calabite. Ano masasabi nyo tungkol dito sa ganda ng lugar na ito? Ito ba ay mataas ng lugar para sa inyo o mababa pa rin? Mababa pa ito. Bakit? Mas mataas pa ang ating aahunin. Ayun, mga kapatid, mas mataas pa po kaysa sa lugar na ito. Kung makikita nyo kung gaano po kalayo na ang kinaroroonan ng kabayanan po ng Paluan at kung gaano kababa ang level ng karagatan, sa taas na ito na aming pinapanik, mababa pa para rito sa mga kabataang ito yung aming kinalalagyan. Ibig sabihin lamang po ay meron pa kaming aahuning mataas at walang iba kundi ito pong bundok na ito na ating nakikita. At pag naahon po namin yung taas ay bababa kami sa pakabila. Kung gaano kataas ang inahon ay ganoon din katarik o haba ang aming bababain. At doon sa pinakapaapo ng bundok ay baybayin na ng dagat. Naroon po ang Kalansan kung saan doon ang galing na lugar ang mga kabataang ito na atin pong pinag-aaral bilang mga KKP scholar. Kami po ay magpapatuloy na. At naroon po si Pastor Manny na nauunat nag-aantay sa amin. Palabas mo yung kamera. Nandito kami ngayon sa aming sumunod na pinagpapahingahan lugar dito sa mataas na bahagi dito sa Mount Calabite. At napakaganda ng tanawin sa lugar na ito. Mula rito ay matatanaw na ang bayan. At sabi nga ni Pastor Manny, wala nang maitatago sa bayan mula dito sa lugar na ito sapagkat kitang-kita na ang kabuuan hanggang dun po sa Pamutusin, tanaw po rito, nasa banda roon, maging sa Hinugasan, sakop na rin yung pong Agdilaw, tanaw po sa bandang baba, maging yung bahagi po ng Anduyana sa banda roon ay abot na po ng tingnan ito. Kaya talagang napakaganda po, napakalawak ng tanawin sa lugar na ito. Sa likod po namin naman ay nag-aantay sa amin ang gubat. Papasok sa gubat. Papasukin po namin, sabi nga ni Pastor Manny. Mga 1 oras ang lakad natin diyan sa gubat. Ayan, mga 1 oras kaming papasok sa loob daw ng gubat. At pagkatapos po niyang maggubat na bahaging iyan, Pastor Manny ay tayo lulusong na. Magsisimula kami lumusong pababa. Kung gaano kataas tong aming inahon, ay ganun din ka taas yung aming lulusungin. Kalalim ang aming lulusungin pababa, papunta doon sa tahanan mismo ni Pastor Manny, doon po sa Kalansan. Kaya mahaba pa pong lakbayin mula rito. At nawa ay bigyan kami ng kalakasan ng Panginoon.
Narito po tayo sa loob ng gubat na kailangan naming bagtasin para kami makarating sa bahagi ng tuktok ng bundok para makapagsimula naman kami lumusong pababa ng Calabite. Medyo madulas po ang aming nilalakaran ngayon dahil umulan po sa bahaging ito. Ito po ay mukhang pinagagawaan ng mga katutubo. Makikita po natin dito. Pahingahan. Ano po ito? Pahingahan? Stasyon. Stasyon, pahingahan po ito dito sa gubat. Pero kung titignan nyo po, 360. Tignan nyo po ang paligid. Wala na kayo makikita dito. Nakapalibot sa amin ay puro mga puno. Matataas. Kahit sa taas makikita nyo na dubudungaw na lamang. Bahabagya ang araw. Ito po, asan po? Ayun. Ito po, makikita nyo. Kukunan ko po ang isang limatic. Ayan po. Ayan, ayan. Ayan. Nagalaw po ang limatic. Malaman nyo po kung ano po ang limatic. Ito po yung sumisipsip ng dugo, parang linta. Ngunit napakanipis na parang pisi o sinulid. Na kapag wala pa nakakain, ayan, dadangkal-dangkal siya. Siya ay ganyang kapayat, pero pag yan po ay nakakapit naman po sa may dugo, naku, ito po ay matinding sumipsip. At lumalaki po ito na parang duhat. Ayan, lumalapit na po siya sa akin. Naamoy ang aking dugo. Nakita nyo po, ayan po sa aking binti. Ayan po ang limatic at kinapitan na po ako. At naghahanap na po ng, ayan, pinapakiramdaman niya mabuti kung saan siya magsisimulang umubos ng dugo. Ayan. Talagang mga gutom na gutom po yan. At talagang, ang delikado po dyan, ay kapag yan po ay nakapasok po sa tenga. Naku, mahirap na pong alisin yan at yan lumalaki na sa bunting at talagang minsan po nakakamatay po ng kalabaw o baka ang ganitong kaliliit na mga nilalang. Dito po ay itong lugar na ito ay tinatawag nilang Maligaya. At dito ko minsan, itong lugar na ito ay dito natutulog ang mga katutubo diyan. Na lang sila diyan humihiga. Pero dito kung umuulan na, talagang dito ay marami ng limatic. Tulad po ngayon, nagsisimula na po mag-uulan. Ayan, kinakapitan na po tayo ng limatic. Na po ngayon dito, pagka ganitong umuulan na, hindi na pwedeng matulog dito dahil marami ng limatic. Ito ay sa loob ng isang oras, ka maglalakad dito, kung hindi ka magtatanggal, baka sa mahigit ng 100 limatic ang kakapit sa iyong mga paa. Sa loob ng isang oras. Yun. Kung hindi mo tatanggalin. At yan ay sa loob ng mga 5 minutong makakagat sa iyong balat ay ano na yan, busog na yan. Busog na sila ng dugo at bibitaw na ng kusa yan, yung limatic. Kaya dito sa kinatatayuan namin ito ay mga halos 1 oras pa namin lalakarin yan. Kaya napakahalaga po ng yung magtatanggal tayo lagi. Magtatanggal ng limatic. Mahirap po yung makapasok sa mga singit-singit. Lalo mahirap pagka yung malakas talagang ulan, hindi mo mararamdamang umaakit na pala sa iyong katawan. Minsan nasa ulo, yan nasa tainga. Hindi mo talagang hindi maano yung pakiramdam mo. Kaya mahirap talaga itong sa gubat. Manigilan sa gubat. May matarik pa rin po. Sana hindi masyadong madulas dahil umulan po. Ganito lang. Ayan. Mga 1 oras pa po kami maglalakad sa loob ng kagubatang ito. Ano nga pong pangalan ng lugar na ito, Pastor? Maligaya. Maligaya. Maligaya ang mga limatic dito pag mayroon dumarating na katulad namin. Dahil meron sila pong mapagpipiestahan. Kami lang nga hindi maligaya rito ngayon. Kami hinahabol ng mga limatic. Naamoy po ng mga limatic yung dugo ng tao o hayop. Nagmamadalian na po yan.
gagapangan papalapit sa kinaroroonan ng amoy. Kaya po dito hindi po pwedeng matagal na humihinto sa isang lugar. At naging mas mahirap nga daw po kapag umuulan dahil hindi na mamalayan na naglalakad. Hindi nararamdaman kung gaano karami limatic na nakakapit sa kanya hanggang sa ulo. Kaya po ang pinakamainam na para ng paglalakbay sa gubat na ito dito sa Maligaya ay tuloy-tuloy na paglakad. Patuloy pa rin po kami na naglalakad. Mga nakakahigit kalahati na po kami noong kagubatan na amin pong dinaraanan. At kulang-kulang na kalahati na lang po ang natitira. At paglabas po rito raw sa kagubatang ito ay yun na po ang pinakatuktok po ng aming ahonin dito sa bundok ng Calabite. At mula po doon ay nawa naman ay puro pababa na pagkatapos. Habang kami naglalakad, makikita nyo po na ang limatic po ay talagang kahit natuloy ang paghakbang ay nakakagawa pa rin ng paraan para makakapit sa amin. Talagang makakapal ang limatic sa lugar na ito. At habang pinapanood ko po ang paa ni Pastor Manny na kinakapitan ng mga limatic habang naglalakad, hindi ko naman po napapansin ang aking mga paa. Ngunit mas malamang na kung siya'y kinakapitan ng limatic, ganun din po ako ngayon na may mga limatic din na nakakapit sa akin. Yan po ay bahagi po ng pang-araw-araw na buhay ng mga katutubong mangyan sa tuwing sila po ay naglalakbay, bumabagtas sa mga lugar na ito. Kapag po pumapasok na ang panahon ng tag-ulan, ito po yung panahon na naglalabasan po ang makapal na mga limatic sa lugar na ito. At tulad nga po nitong araw na ito ay medyo umulan. Itong aming dinaraan ay basa na sa ulan. At kaya nga ang limatic ay naglipana na sa aming mga dinaraanan. Kaya po para sa isang kabataang mangyan na taga-Kalansan, kung nais niya mag-aral sa bayan sa ganitong klase ng paglalakbay na kailangan niyang pagdaanan para lang makapasok doon sa kinaroroonan ng paaralan, abay napakahirap po talaga kung atin pong unawain. Kung kaya nga't marami sa mga kanila ang nangangarap ngunit nahadlangan ang kanilang pangarap dahil sa layo nga po ng lugar na ito. At hindi ho biro ang klase po ng itong daan na mayroon sila. Kami po sa ngayon ay nasa taas na 600 meters above sea level dito po sa bundok ng Calabite. Nagtutula po si Ismael. Tingnan po ninyo. Gaano katataas ang mga puno. Ito po, makikita natin sa aking binti ang mga limatic po na nagpipista na sa aking paa. Marami na po ako natanggal sa isang paa, ngunit dito po sa kabila ay ayan pa. Ayan pa po sa kabila.
po, tatanggalin po natin ito isa. Kita nyo po, oh. Malaban, ayaw bumitaw. Bay, kapit na kapit, oh. Aray. Ito po siya, oh. Ayaw bumitaw sa aking daliri. Ito po isa, oh. Kita nyo po. Sarap ba ang pandesal na may palamang limatik? Ito po sa aking binti, ang isang busog ng limatik. Nakakarami na po ng nakukuha. Kanina po igasinulid lang sila. Ngunit dahil may katagalan na po na nakakapit sa aking binti, ay ayan pa po. Ay naglakihan na po. Marami na po ako natanggal mula kanina, pero nang naghubad po ako ng aking pantalon, ay marami pa rin po. Lalagay sa bag ang pantalon, Pastor. Opo. Ayan po, subukan ko pong tanggalin. Makikita nyo po yung aba, bilog na bilog, ano po. Pastor, kayo po nga po magtanggal. Ayan. Tingnan nyo po kung paano po tinanggal. Ayun po, yung isang yan, ano po yun? Limatik pa to. Limatik, dalawa pala limatik yung nagpipista dun sa isang lugar. Makikita nyo po ang aking dugo. Eh talaga naman pong dami nang nakuha. Ito po sila na naging customer po ng aking binti. Yeah. Ayan. Ang taba na po. Talagang marami-rami. Ayan, si Pastor Manny po ang tagatanggal po. Hindi po kasi para makunan ko po. Nakarami po akong limatik ngayon. Ito po sila. Abay. Tingnan niyo po yung aking pong binti ngayon. Na pinanggalingan po na limatik. At ito ay patuloy po nagdudugo. Dahil po sa butas na dinulot sa aking balat ng kanilang pagkagat. Yan po ang amin pong pinagdaraanan sa aming paglalakbay ngayon papunta rito sa Kalansan. At ito po yung napakasimple lang na karanasan po para sa isang katulad ko na hindi naman po laging dumadaan sa lugar na ito. Ngunit para po sa mga kabataan tulad nito, kung sila ay para lamang makapag-aral ay kinakailangang dumaan parati sa ganitong klase ng bundok at gubat, napakahirap po para sa kanila. Kaya nalaking bagay po na sila ay matulungan talaga. Ayan po yung mga limatik na tinanggal po namin sa aking katawan, mga busog pa. Ayan po. Nagalit yata dahil nga sila po ay binitiw sa pagkakakapit sa aking binti. Kanina po ay isang paa marami na tanggal. Ito po ay ito yung ngayon lang. Ayan, at nagpipilit pa rin po lumapit sa akin. Mukhang itong matabang busog na ito ay hindi pa talaga busog na busog, kaya sumusubok pa lumapit. Kailangan po lumakad na muli at bago po ako ay mapaliguan ng limatik. Purihin ng Diyos at ako po binibigyan niya patuloy ng kalakasan para ipagpatuloy ang paglalakbay na ito, at isang karangalan din po na maging kauna-unahang Tagalog na misyonaryo na makakapaglakbay dito ayon sa mga taga-Kalansan. At napakaganda po ang akin pong karanasan na ito. Talagang may kahirapan. Titingnan po naman natin. Ito po ang aking alaala mula po sa kagat ng limatik. Ito po ay mayroon pa rin pong
isang nakakapit na limatic. Ayun po, sa binti. Ayaw po nila akong tigilan. Tanggalin ko na po. Limatic. Tuloy na po tayo ng paglalakbay. Malayo na po sila. Nandito na po kami sa isang bahagi ng tuktok ng Mount Calabite. Makikita nyo, napakaganda po ng tanawin, ng napakalapad, napakalawak na damuhan. Yan, malakad po kami. Maganda po itong bahagi ito. Pagkatapos po nung napakadilim at napakamalimatik na gubat, ayun po sa aming likuran, makita nyo ito po ay ito po ang bumungad sa amin, isang napakaganda na putungan. Ano po, at sa kabila po tuktok na yun po, sa kabila po ng tuktok na yun ay may mas maganda pang tanawin. Atin po ito titingnan tapos nandito na po tayo sa pinaka tuktok po ng bahagi po ng bundok ng Calabite na amin pong binabagtas papunta po sa Kalansan Tribe. At dito po makikita nyo kung gaano kaganda po ang tanawin dito po sa bahagi ito ng bundok ng Calabite. Muli po ay mayroon pong gubat na kami ay papasukin. Ngunit ito po ay bahagi na ng aming paglalakbay pababa papuntang Kalansan po. Medyo marami-raming kawayan dito, hindi tulad dun sa una naming gubat na pinasok na doon ay madilim, masa-masa at ang mga puno ay naglalakihan. Ngayon po ay ito po ay mga kawayanan. Padalawang pala sa kasturbatin nila. Sige po. Nandito na po kami, mga 1 kilometro na lamang po ang natitira pababa po ng bundok bago po dumating po doon sa Kalansan. At nagkakaroon lang po kami ng saglit na pamamahinga dito sa lilim ng punong kahoy dahil sadya pong mainit po ang
Mga oras na ito, mga alas 2:30 po ng hapon ngayon. At kung atin pong tatanawin po, makikita na po natin mula rito sa aming kinatatayuan ang Kalansan. Isang napakaganda at mapayapang sitio dito po sa Paluan. At yan po ang ating layunin, ang madalaw muli ang lugar na ito para po kamustahin ang lagay ng kanilang buhay doon at makakapanayam ang ilang pang mamagulang ng ating mga KKP scholars yan sa lugar na yan, kasama na rin po ang Pinagbayanan. Sa mga kasalukuyan po ay kailangan ko rin po magpahinga dahil pababa po ay matarik. At kung makikita nyo po dito sa aming tabi, ito po yung klase po ng aming dinadaanan, sadyang mabato. At ako po ay natapilok at sumakit po ang aking kaliwang paa at ang aking kaliwang tuhod. Baon-baon ko pa po hanggang ngayon ang alaala sa akin ng mga lumatik. Ayan po. Di bali po, maya-maya po ako po mayroong pakikipagpulong na gagawin sa mga magulang po ng ating mga KKP scholars. At may interviewin din po tayo na isa pang magulang po mula sa Pinagbayanan para po tingnan kung paano natin sila matutulungan. Sandali na lamang po at maaaring nandun na rin po kami sa kanilang baryo at makakatikim na rin po ako ng pahinga, makakakain na rin po kahit papaano. Salamat po. Arito po kami sa huling matarik na bahagi. Tingnan nyo po, ayan. Ganyan pong katarik. Ito na po yung kahuli-halayang. Ito na nga ba huli? Oo. Ayan. Meron pa rin pong matarik daw, sabi ni Pastor Manny sa bandang baba. Ito po yung matarik na bahagi na kailangan naming daanan para makarating kami doon sa kanilang lugar. Pero sa ngayon po ay nahihirapan po ako dahil napilayan po ako sa kaliwang bindi o kaliwang tuhod at napakasakit pong iapak, pero wala pong magagawa dahil po talagang matarik po ito. Wala pong patag dito at hindi ho basta matarik, ito po ay malabangin na tarik. Kung ito po ay hindi tuyo sa ngayon ay baka napakahirap po para sa akin ang bumaba dito. Andito po kami sa isa pang pahingahan namin ni Pastor Manny. Dahil po ito pong nasa aming harapan na bababain ngayon, natitirang bababain namin ay ayon kay Pastor Manny, matarik pa sa matarik. Kaya talagang kailangan ko po ng lakas ng Panginoon para po makayanan itong sakit na nararamdaman po ng aking tuhod. Pero malaking bagay po ito pong aming nilagay na tali na dahon sila ay maang tuhod. At malaking tulong din po itong aking tungkod na dala. Konti na lamang po. Naririnig ko po yung lagaslas ng ilog mula rito. Parang napakasarap pong maligo dahil dito sa init na ito. Nagte-34 degrees po itong aming lugar na ito. Kaya po hopefully pag habang bumababa ay bumaba rin ang temperatura. Pastor Manny, kamusta po? Ayos naman po kayo dyan. Okay naman. Hindi pa yung init pala, tumaas ulit. Tumaas po ulit. Ilan po ang temperatura? Ilan po ang temperatura? 34. Nasa 34. Okay. Salamat po. Dito po kami nagmula mula sa matarik na bahagi ng bundok na ito.
Binaba na po namin at purihin ang Diyos dahil siya po ang aming kalakasan. At narito na po kami sa panan ng bundok kung saan malayong umaagos ang napakasariwan tubig na siyang pinagkukunan po ng buhay, kabuhayan ng mga taga-Kalansan. Purihin po ang Diyos sa pag-abot namin sa lugar na ito ng matiwasay.